I need you to go to Barrio Maligaya. May naganap na sunog doon kaninang umaga lang. Find out who is this young girl is. Sabi nito sa sekretarya. Alamin mo ang pangalan niya at saan doon sa lugar doon siya nakatira. You should know every detail about her. Then hanapin mo siya at dalhin mo rito sa aking opisina. Huwag na huwag kang babalik rito na hindi mo siya dala. She could be the clue sa nawawala kong kapatid. Migpit na pagpapaalala nito kay Miss Jose. Noted, sir. I'll be on my way in a matter of minutes. Pag-confirm nito sa utos ng President. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Victoria, will you marry me? Wika na Governor Alvarez habang nakalaw dito sa harapan ng kasintahan niyang si Victoria habang kumakain sila sa Ciudad Elmina. Anong ginagawa mo, Governor Alvarez? Tumayo ka dyan. Nakakahiya sa mga taong nakakakita sa atin. Pagsusumamo ni Victoria. I don't care about them. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kasagutan mo sa tanong ko sa iyo ngayon. Sige. Sasagutin ko ng tanong mo, Governor. Pero maupo ka muna. Paniniguro ng kasintahan. Exactly ngayong araw sa kanilang 3rd anniversary bilang magkasintahan, binalak ni Governor Alvarez mag-propose sa kanyang nobyang si Victoria. He is so obsessed with her that he wants to make her his wife. Hindi man mayaman ang pamilya ng nobya, ay di niya yun alintana. Ayan, nakaupo na ako. Governor, bago ko sagutin ang katanungan mo ay may nais sana akong aminin. Kinakabahan nitong wika. Ano yun, mahal? Nag-antay muna ng ilang segundo bago muling nagsalita si Victoria. I have been seeing someone else. I'm sorry. Natigilan bigla si Governor Alvarez sa narinig mula sa nobya. Hindi niya ito inaasahan. Namula ang kanyang mukha at napalitan ng puot ang ngiti niya. Sinong lalaki na sinasabi mo? Nakakatakot niyang sabi. Sabihin mo sa akin. Dagdag pa nito. Hindi mo kailangang malaman kung sino siya. Basta in my heart, we are done. It's over between the two of us. No, di ako makakabayag. Akin ka lang. Akin ka lang. Bulyaw ni Governor habang inuugan ng malakas ang mga balikat ng nobya niya. Dahil sa takot ay umalis na lang na umiiyak si Victoria. Mas maganda ng ganito. Kahit alam niya na maaring masamang gawin ng nobya sa pamilya niya, ay minabuti na lang niya na hiwalayan ito kaysa patuloy siyang masaktan, both physically and emotionally sa mga ginagawa nito. Sa 3 taon kasi na pagsasama nila bilang mag-boyfriend, ay never pang nakatikim ng kaligayahan sa Victoria. Panay pasakit at pananakit lang ang ibinibigay ni Governor Alvarez sa kanya. Ngayon, panahon na para wakasan niya ito with no regrets. Handa niya nang harapin anuman ang kapalit ng kanyang ginawa. Walang hiya ka, Victoria. Ipinahiya mo ako sa harapan ng maraming tao. Pagbabayaran mo itong ginawa mo. Pagbabanta ng Governor. Uubusin kong mamahal mo sa buhay. Lahat ng nagpapaligaya sa iyo ay tatanggalin ko. Tingnan ko lang. Kung di ka lang gumapang pabalik sa piling ko. Dumiretso siya sa isang pasugalan upang mag-alis ng kamalasan. Saka na lang muna niya isipin kung anong gagawin niya kay Victoria upang mapasa kanya ito ulit. Mario? Mario, nasan ka? Hiyaw nito habang binabagtas ang makipot na pilapil patungo sa bukid. Andito ako, mahal. Sagot naman ito. Kailangan na nating lumisan sa lugar na ito. Nakipaghiwalay na ako kay Governor Alvarez. At sa puot na nakita ko sa kanyang mga mata kanina, sigurado akong di niya tayo titigilan. Pagsusumbong niya. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi ko pababayaan na saktan ka niya. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Napabaliw ko na ba? Malupit si Governor sa kanyang mga kaaway. At dahil sa ginawa ko, maaring ituring niya na tayong mga kaaway niya. At isa sa ayaw ko mangyari ay ang mawala ka sa buhay ko.
Victoria, mas makapangyarihan ng Panginoon kaysa sinumang tao. Manalo man si Governor Alvarez sa isang laban namin, sigurado ako na di papayag ang itaas para maulit yun. Kakampi natin ng Diyos. Manalig ka, babe. Sana nga ay ganun. Tandaan mo, Mario. Sa lupa maraming demonyo sa paligid. Isa na rin si Alvarez. Halika na nga rito. Ginuyod ni Mario ang kasintahan palapit sa mga bisig niya. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinagkan sa kanyang mga mapupulang labi. Nadarang ang magsing irog sa init ang kanilang pagmamahala ng mga oras na iyon. Binuhat ni Mario si Victoria patungo sa isang kubo na may nakalatag na dayami. Sa ibabaw nila ay nakasabit ang isang lampara na nagsilbing tanglaw sa kanilang pag-iisang katawan. Bad trip talaga. Naiinis na hiyaw ni Alvarez. Oh, Governor, mukhang maalat yata ang kartada mo sa gabing ito. Pagbibiro ng isa sa kanyang mga kalaro ng blackjack. Wala kang pakialam, kumpadre. Ang asikasuhin mo ay ang sarili mong baraha. Sumbat nito sa kalaro. Pinuna lang naman kita. Masama na ba ngayon magkomento? Ito, balatuan kita at nang mawalayang kagaspangan ng pag-uugali mo. Initsa nito ang mga chips na may halagang lilibuhin sa direksyon ni Alvarez. Ang iyabang mo Buwelta ng Governor. Ano ngayon? Ikaw naman ang nauna. Matapang ka lang kasi kasama mo mga bodyguards mo, Governor. Pag wala yung tuta mo, tingnan ko lang kung papalag ka pa. Paghabon ng kalaro. Mga kumpadre, lamigin lang natin ang mga ulo natin. Mungkay ng may-ari ng kasino. Walang mangyayaring mabuti kapag ganyan. Mamalasin pa itong pasugalan ko. Bili nito sa dalawa. Ito porket Governor, akala mo na kung sino. Bakit? Sino ka ba? Tigilan na natin yan. O ito, para lumamig ang iyong mga ulo ay pabibigyan ko kayo ng tig-isang baso ng scotch. On the house yan, mga amigo. Okay na ba yan? Nagtinginan si Governor at ang kasigawan nito. Matapos ay tumango silang dalawa. Sumenyas ang may-ari ng kasino sa kanyang servidora para magdala ng scotch sa table na yon. Lumalim ang gabi ay mas lalong inalat ng laro si Governor, kaya nagdesisyon na lamang itong tumayo at umuwi na lamang. Samantala, ang kanyang kaaway kanina ay masayang-masaya sa dami ng napanalunan. Magpapakasasa ka sa kayamanan mo ngayong gabi dahil bukas na bukas ay paglalamayan ka na. Bulong ng Governor. Nang gabi ding iyon, paglabas ng kalaro niya sa blackjack, sa pasugalan ay binaril niya ito ng harap-harapan. 3 balang ibinaon ito sa ulo para masiguro na patay na ito. Marami man ang nakakita ay pinili na lang nila na manahimik. Kaysa madawit pa sa kaguluhan, alam kasi nila na si Governor Alvarez ang batas sa probinsyang yon. Nang dumating ang pulis ay parang walang nangyari. Para may mapagbintangan ay nanghuli na lang sila ng matambay upang akuin ang krimen. Matapos ang pambububog nila rito at pananakot na papatayin nila ang pamilya nito. Babe, wala ka dapat ikatakot sa pagtanggi mo sa inaalok na kasal ni Alvarez. Pahayag ni Mario. Pero kilala mo siya. Kung ano man sino man ang ginusto niya, dapat mapasa kanya. Takot na wika ni Victoria. O sige, para mapanatag ang loob mo ay pumapayag na ako na umalis na tayo rito. Ngunit ang tanong ko, saan naman tayo pupunta? Kahit saan, babe. Huwag lang sa probinsyang ito. Sa tingin mo ba, kapag pumunta tayo halimbawa sa Pampangay, hindi niya na tayo gagambalain? Baka hindi niya nakasisakop yun. Ibig sabihin wala na siyang kapangyarihan doon. Maari, pero paano kung ang governor ng probinsyang ding yun ay kapartido niya sa politika? Dilipat ulit tayo sa iba. Hanggang kailan natin gagawin yun? Walang maisagot si Victoria. May punto naman kasi si Mario. Kapag ganun, ang gagawin nila ay takbo ng takbo parang mga puganting pinaghahanap ng batas.
Mas maigi na harapin na lang natin ang anumang pagmamalupit na ibibigay niya sa atin. Suwisyo ni Mario. Titigil din yan kapag nakita niyang hindi tayo natitinak. Ngunit babe, kinakabahan talaga ako. Dito ka na lang sa tabi ko, Victoria. Pangako, hanggat nabubuhay ako walang pwedeng manakit sa'yo. Natulog ng mahimbing ang magkasintahan, malayo sa kabahayan ng kanilang kubo kaya't panatag sila na walang makakahanap sa kanila roon. Gising! Gising! Naalimpungatan bigla si Mario. Babe! Babe, tulungan mo ako! Nang mapansin niya na hawak-hawak ng dalang pulis si Victoria, ay susugod na sana ito nang pinupok siya ng baril sa ulo ng lalaking gumising sa kanya kanina. Anong kailangan niyo sa amin? Pakawalan niyo ang asawa ko. Asawa daw. Pinaimbitahan lang naman kayo ni Governor Alvarez sa kanyang mansyon. Nais lang niyang malaman bakit ipinagpalit siya ng babaeng ito sa isang hamak na magsasakang katulad mo. Pweh. Bitawan niyo ang asawa ko. Bitawan niyo siya. Muli naman siyang pinukpok ng baril at tinadyakan pa. Dahil sa sakit ay nawalan ito ng malay. Iginapos ng mga pulisang magkasintahan at inilagay sa likod ng police mobile. Agad nilang dinlang mga ito sa bahay ng diktador na governor. Alejandro! Alejandro! Dumating na ba sina Mario at Victoria? Opo, Governor Alvarez. Kakarating lang po nila. Magaling. Magaling. Ngayon ay may sasakatuparan ko na ang pagpaparusa sa babaeng yung murak sa aking pagkalalaki. Nanggagalaiti nitong pahayag habang umiinom ng brandy. Dalhin niyo sila sa akin. Si Victoria sa kwarto ko at si Mario sa kwadra ng mga kabayo. Perapan niyo ang gagong yan. Utos nito kay Alejandro. Masusunod po, Governor. Nang magising si Victoria ay nakagapos na ito sa kama. Nahintatakutan siya sa mga susunod na mangyayari. Pinilit niyang kumawala, subalit mahigpit ang pagkakatali sa kanya ng mga galamay ni Alvarez. Samantala, binuhusan ng balde ng tubig si Mario. Matapos noon, linhinan siyang sinuntok at tinadyakan. Mga duwag, kalagan niyo ako rito at nang makita niyong hinahanap niyo. Hamon niya. Abay, siraulo ata ito. Sa dami nating ito, inaakala pa niyang mananalo siya. Oo nga, boss. Naliliitan ata sa'yo. Ano? Sige, kalagan niyo siya at nang masubukan. Utos ng leader ng grupo. Tinanggalan nga ng tali si Mario. O ano pang hinihintay mo? Akala ko ba sinasabi mo na mas magaling ka sa akin? Bigla na lang sinugod niya ang leader at sinuntok sa sentido. Napuruan siya kaya't napaatras ito. Itin pa sana yun ng leader, subalit nasangga niya ito at gumanti siya ng isang malakas na right cross. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Halos walang matinag sa kanila hanggang sa isang uppercut ang tumama sa panga ng leader na siyang nagpatumba rito. Bagsak siya sa kumpol ng dayami. Dahil natalo ang kanilang leader ay pinagtulungan nila si Mario, ngunit ito ay sadyang magaling para sa kanila. Dati kasing amateur na boksingero bago naging isang magsasaka, kaya't marunong itong umilag at manuntok. Nakailang laban ito sa amateur ranks, wala siyang talo. Nagpapatunay lang na magaling siya at maaari sanang lumaban para sa kampyonato kung hindi lang nagkasakit ng maluba ang kanyang ama. Isinantabi na lang niya muna ang pangarap niya para maalagaan ito. Sa kasamaang palad na matay ang kanyang ama, siya na lang ang nagpatuloy sa pagsasaka sa tanimang minana niya rito. Kasamang ina niya ay nagsumikap silang palagoy ng ani sa kanilang lupain upang magsilbing kuhaan nila ng pambayad para sa kanilang araw-araw na kakainin at sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid. Kumusta ka na, mahal ko? Bati ni Governor Alvarez kay Victoria. Huwag, Miguel. Huwag. Pagmamakaawa niya. Di ba sabi ko sa'yo, ay akin ka lang? Miguel, sorry na sa nagawa ko. Sana'y maintindihan mo na hindi kita kayang mahalin. Ang sabihin mo, niloko mo lang ako.
Sinampal ni Miguel si Victoria na siyang nagpadugo sa kanyang labi. Akala mo siguro ay makakatakas ka sa akin, no? Governor Alvarez, isipin mo itong gagawin mo. Isa kang mabuting tao. Mabait lang ako sa mga taong mabait sa akin. Pinahiya mo ako sa harapan ng maraming tao nang tanggihan mo ang marriage proposal ko. Sinabunutin niya sa buhok si Victoria, saka hinila niya ito pababa. Aray, sasaktan ako, Miguel. Sabi mo mahal mo ako. Bakit mo ako sinasaktan? Kasalanan mong lahat ng ito. Minahal kita ng tapat. Pero anong ginawa mo? Ipinagpalit mo ako sa isang mahirap na magsasaka. Siya ang mahal ko, Miguel. Hindi ikaw. Kaya ako nagawa yun. Subalit ngayon ay natauhan na ako. Napag-isip-isip ko na ikaw palang tunay kong mahal. Mahal na mahal kita, Miguel. Kung mahal mo ako, di mo matitiis na nakagapos ako ng ganito. Natigilan si Governor Alvarez sa kanyang ginagawa. Tumambot ang kanyang puso sa tinura ni Victoria. Lumapit siya rito at sinubukan siyang kalagan. Ngunit isang bagay hindi niya inaasahang gagawin sa kanya ni Victoria. Namimilipit sa sakit na daing niya. Yan ang dapat sa'yo. Akala mo siguro mahal na kita. Ilansi lamang kita para kalagan mo ako. Kantsaw ni Victoria. Habang namimilipit sa sakit ang governor, agad na tumakas si Victoria. Sa may bintana, sa likod ng kwarto siya dumaan dahil alam niya na walang bantay roon. Tumalon ito mula sa terrace sa ikalawang palapag. Nang makalapag ito sa damuhan, nagmatyag muna siya sa paligid bago nagtungo sa direksyon ng kwadra. Nagsalubong ang magkasintahan sa may manggahan na nasa silangang bahagi ng lupain. Hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pagtakas sapagkat alam nila na maya't maya lang ay tutugisin na sila ng mga tauhan ng governor. Habulin! Habulin niyo si Victoria! Utos ni Miguel sa kanyang matauhan. Hindi pa nakakalayo yun. Sakay ng mga kabayo ay hinabol nila ang dalawa. Magpahinga muna tayo, babe. Hindi ko na kayang tumakbo. Mungkay ni Victoria. Pero baka abutan tayo. Wika naman ni Mario. Magdago na lang muna tayo doon sa taas ng puno ng mangga. Sigurado ko na di nila tayo hanapin doon. Tama ka, babe. Sige, mauna kang umakyat. At susunod na ako. Ilang saglit lang matapos nilang manaog sa puno ay dumating ng matauhan ni Miguel. Nakita niyo ba sila? Tanong ng isa sa kanila. Hindi, naglaho na lang silang parang bula. Tugon naman ng isa pa. Andito lang sa paligid ang mga yon. Tumatakbo lang sila. Tayo naman ay nakakabayo. Sige, kumalat kayo at halugugin niyo ang buong paligid. Makaranang mahabang oras ng paghahanap ay bigo pa rin sila. Wala na talaga sila rito, boss. Mga inutil. Anong sasabihin natin sa governor pagbalik natin sa Hacienda? Na nawala sila parang magic? Biro ng leader. Hanapin niyo pa sila. Ngunit magandang lugar na pinagtaguan ng magkasintahan. Di naglaon ay sumuko ang mga naghahanap sa kanila at umuwi lamang ang mga ito. Matanggumpay nilang naiwasan ang matauhan ni Governor Miguel Alvarez. Subalit ni sa hinagapay, di nila naisip na nanalo na sila. Mahaba pa ang laban. Batid nila na dito titigil hanggat hindi niya napaghiwalay ang mga ito. Ipinasya na lang nilang matulog sa taas ng puno ng mangga at magpatuloy sa pagtakas kapag kumagat ng dilim. Dito, babe, may alam akong shortcut. Mungkay ni Mario. Madilim dyan. Baka mahulog tayo sa palayan. Tanggi ni Victoria. Ito ang maikling daan papunta sa kabayanan. Natatakot ako, babe. Andito naman ako sa tabi mo. Aalalayan kita. Sa wakas ay pumayag na rin si Victoria na doon sila dumaan. Ilang saglit lang ay nasa bahay na sila dahil gabi. Sarado ng matindahan kaya't walang nakapansin sa kanilang pagdaan. Nagnakaw sila ng ilang damit mula sa isang nagtitinda ng ukay-ukay. Nagpalit sila ng kasuotan para mas mahirapan ang mga humahabol na hanapin sila. Kumain muna tayo, Mario. Gutom na kasi ako. Okay, babe.
Maghanap na lang tayo ng makakainan. Ayun, may bukas pang karinderya sa tabi ng simbahan, sabi ni Victoria. Naglakad ang dalawa patungo roon. Nang makarating ay umupo ang mga ito sa isang mesa sa sulok nito. Umorder sila ng maraming pagkain. Miss, bigyan mo na lang kami ng sinigang, pritong bangus at barbecue, utos ni Mario. Samahan mo na rin ng tig-2 kanin at 1 litro ng soft drinks, dagdag ni Victoria. Umalis saglit ang waitress. Pagbalik nito ay dala niya ng kanilang mga order. Sarap na nilantakan ng dalawa ang pagkain nakahain sa harapan nila. Di nagtagal ay naubos din nila ang mga ito. Sumaya niya si Mario para sa bill. Nang dumating ito ay naantay niya yun ng mabuti sa kadumukot ng pera mula sa kanyang wallet. Wow, dami niyang pera, wika ni Victoria. Huwag kang maingay, bulong ni Mario. Bakit? Dinukot ko lang ito sa mamang dinaanan natin kanina. Baka mahalata niya tayo. Galing mo talaga, babe. Nang mabayaran nilang kinain ay nagmamadali silang umalis. Tamang-tama naman na medyo makalayo sila ay napansin nilang tumayo ang mama at hinanap nito ang kanyang wallet. Kawawang matanda, tatanga-tanga kasi. Ayun, naisahan tuloy siya, patawang sabi ni Mario. Nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Nagbabaka sakaling makahanap ng lugar na ligtas sa matatalim na kuko ni Governor Alvarez na parang isang agilang handang dumagit sa kanila anumang oras. Makakaligtas kaya tayo, babe? Pag-uusisa ni Victoria. Manalig ka lang sa Diyos. Kailanman ay hindi niya tayo pababayaan, tugon naman ni Mario. Kailanman ay di mananaigang kasamaan sa kabutihan. Siya ang lagi mong pakatandaan. Kahit ilang panganib ang harapin natin ay magtatagumpay pa rin tayo. Nakarating na sa terminal ang magkasintahan. Nagpahinga sila pansamantala sa loob ng bus patungong Maynila. Dito ang napili nilang puntahan upang makaligtas kay Miguel at sa mga tauhan nito. Nagbabaka sakaling sa Maynila ay magbabago ng kanilang kapalaran at magiging masaya na sila. Boss, saan po tayo? Usisa ng konduktor. Ha? Hindi agad makasagot sina Victoria at Mario sapagkat nagulantang sila na umandar ng bus kung saan sila natulog. Saan ba papunta ang bus na ito? Tanong ni Victoria sa konduktor. Maynila po. Sige, doon na lang kami. Magkano ba hanggang doon? 100 at 20 pesos bawat isa sa inyo. Nag-thumbs up sign na lang siya. Ibinigay ng konduktor ang ticket at umalis na ito sa kanilang harapan upang asikasuhin ng iba pang pasahero. Mario, may naiwan pa bang pera sa wallet na nadukot mo? Bulong ni Victoria sa kasintahan. Meron pa, subalit konti na lang. Okay, akala ko ay wala na. Kung sakali mang ganun, Victoria, edi bababa na tayo. Tapos hanap na lang tayo ng ibang paraan upang makalabas sa probinsya na ito. Ngumiti si Victoria at yumakap na lang ito kay Mario. Akala ng dalaway ligtas na sila sa mga taong tumutugi sa kanila kagabi. Si Miguel ay isang tusong gobernador. Inalarma niyang kapulisan sa buong probinsya na may mag-asawa silang tinutugis na posibleng suspect sa pagpatay sa ilan sa mga tauhan niya. Siyempre dahil nasa payroll niya, ang commander nito ay agarin nitong nag-utos ng magtatalaga ng checkpoint sa bawat daan na lagusan palabas ng lugar na yon. Parts, may checkpoint. Alerto ng konduktor sa driver. Oo nga, bakit kaya? Nagtatakang sabi ng dalawa sa isa't isa. Eleksyon na ba? Ika ng konduktor. Sa susunod na taon pa. Sagot naman ng driver. Hayaan mo na, basta sumunod na lang tayo sa papagawa nila. Balita ko kasi ay diktador ang gobernador sa probinsya na ito. Kamay na baka lang pinapairal. Ang sinumang kakalaban sa kanya ay agad niyang dinidispat sa pananakot niya sa kasama. Manong, checkpoint po. Maaari po bang umakyat kami para inspeksyonin ang mga pasahero niyo? Paalam ng pulis sa driver. Sige po. 2 alagad ng batas ang pumanhik sa bus. Ang isa ay may maliit na kalibre ng baril ang nakasukbit sa kanyang holster at ang pangalawa naman ay armado ng M16. Magandang hapon po sa lahat.
Routine inspection lang po. Maaari po bang pakitanggal ng mga ating mga sombrero at mga bandana? May hinahanap kasi kaming mga kriminal. Sabi ng pulis na mas mataas ang rangko. Sumunod na lamang ang pasahero sa utos nila para wala na masyadong aberya. Samantala, nahintakutan naman sina Victoria at Mario sa maaring maganap. Mabilis silang nag-isip ng paraan para makatakas. Iginala ni Mario ang kanyang paningin at napansin niya isang bata na may dalang laruan na binili niya mula sa palengke. Ito ay laruang baril-barilan. Nakita niyang may peking granada na kasama sa laruan. Tinawag niyang bata. Iho. Lumingon sa kanyang bata. Gusto mo ba ng perang pambili ng ice cream? Marahang ngumiti ito. Tanda na payag ito. Ipinakita ni Mario ang 100 sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ito. Kapalit ng laruan mo. Nung una ay umayaw ang bata. Niyakap nito ng mahigpit ang laruan na hawak niya. O sige, 100 at chocolate. Nang matanaw niya ang chocolate ay, agad na ibinigay nitong laruan niya kay Mario kapalit ng mayon. Mario, dalian mo. Kung ano man ang pinabalak mo ay, bilisan mo na. Papalapit na ang dalawa. Aburidong wika ni Victoria. Malapit na. Relax ka lang dyan. Bigla na lang hinagis ni Mario ang laruang granada at sumigaw ito. Granada! Nataranta ang mga nakasakay. Nagpumilit silang bumaba ng bus. May mga tumalon pa nga mula sa bintana. Dahil sa nangyaring komosyon ay, di napansin ng 2 pulis na nakatakas na sina Victoria at Mario. Kumalma ng lahat nang pinulot na ng isa sa kanilang peking granada. Peking granada na ito. Laruan lang. Paniniguro niya. Naisahan tayo. Tura ng commander nila. Ibig sabihin ay lulan sila ng bus na ito patungo ng Maynila. Gumawa sila ng diversion nang hindi sila masukol. Nakalayo na ang magkasintahan mula sa bus. Pumasok muna sila sa isang malapit na tindahan para di sila mapansin ng mga humahabol sa kanila. Nagkunwari na mamimili. Naglibot-libot at paminsan-minsan ay tinitingnan ng pintuan nito. Nang matiyak nila na ligtas na sila ay saka sila lumabas. Mukhang mahirapan tayong umalis ng bahay na ito, babe. Bulalas ni Mario. Oo nga. Tuso talaga yung si Alvarez. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Victoria. Pumunta muna tayo sa may kabukiran. Magtago muna tayo roon. Sigurado ko ay higpitan nilang checkpoint. Isipin nila na doon tayo daraan. Dagdag ni Mario. Paano na tayo tatakas niyan? Mamaya na muna natin isipin yan kapag nasa kabukiran na tayo. Mahirap na kasi. Baka may makakita sa atin rito at isuplong tayo sa mga pulis. Bulong ni Mario. Walang inaksayang oras ang dalawa. Sa natitirang pera ay bumili sila ng kaunting makakain. Matapos noon ay sumibat na sila. Mga inutil. Nasa kamay nyo na ay nakatakas pa sila. Galit na pananabo ng governor sa commander ng mga pulis. Matinik ang magkasintahan, Governor. Kabisado nilang gagawin para hindi namin sila mahuli. Pangangatwiran nito. Ano nang plano mo, Commander? Magkakalat ako ng larawan ng 2 sa bayan. Ilalagay ko doon na may pubuya sa sinumang makapagturo kung nasan sila. Magaling. Puri ni Alvarez sa kanya. Gawin mong 1 milyon ng pabuyang nakapatong sa kanilang mga ulo. Tingnan ko lang kung hindi makandara pa ang mga taong bayan sa paghanap sa kanila. Masusunod, Governor. At kapag nahuli niyo sila, maaari bang hayaan niyo na lang na ako magparusa sa kanila? Malaki ng perwisyon na idulot nila sa akin. Sige po, Governor Alvarez. Paano po? Kami ng 10 ng aking mga tauhan ay aalis na upang magpatrolya. Babalitaan ko na lang po kayo kapag nasa kamay na namin sila. Salamat, Commander. Salamat. Bago ka nga pala umalis, may ibibigay ako sa'yo. Sinanyasan ng governor ang kanyang sekretarya. Inabot nito ang isang makapal na sobre. 100,000 yan. Pampalubag-loob sa'yo at sa iyong mga tauhan. Salamat, Governor. Ngumiti ang commander at nilisan na ng tropa niya ang pamamahay ng leader ng probinsya.
May pang good time na naman tayo, boys. Sabay taas ng commander sa sobre. Masayang nagtungo sa bayan ng mga pulis upang mag-inuman. Sa kabundukan ay nagpupulong ang mga bagong lawin. Isang grupo ng mga rebelde na ang layunin ay tanggalin ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan para sa payapa at masaganang bukas. Ang kanilang pinuno ay si Commander Diego, isang dating mambabatas na namulat ang mamata sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga lider ng lipunan. Dapat na nating isigaw ang pagpatay kay Governor Alvarez. Masyado ng pagpapahirap ang ginagawa niya sa mga mamayan ng probinsyang ito, lalong-lalo na sa mga walang lakas na lumaban kaya ng mga kababaihan. Mungkahi ni Commander Diego. Tama ka dyan, Commander. Simula nang maupo siya bilang governor ay nagkalat ng mga pasugalan. Talamak na rin ang prostitusyon at droga. Dagdag ni Canister. Subalit may sarili siyang private army at hawak niya ang buong kapulisan. Pagtutol naman ni Andres. Kapag umalma ang mga pulis sa ating gagawin ay wala tayong choice kundi labanan sila. Sabi ni Commander Diego. Ngunit ilan lang sa kanilang kakampi ni Governor Alvarez. Ang iba ay mga matitinong pulis na ginagampanan lamang kanilang tungkulin. Pagpapaliwanag naman ni Andres. Andres, kung awa ang ating pairalin ay walang mangyayari sa ating adhikain. Mananatiling pangarap lamang ito. Pagsalungat naman ni Canister. May iba namang paraan para isagawa ang maplano natin nang walang nadadamay ng mga inosenteng tao. Dagdag pa nito. Ano naman yun, Canister? May naisip ka ba? Ika ni Andres. Oo, Andres. Meron akong naisip na paraan. Sagot naman ito. Maaari mo bang ipaliwanag sa harapan ng pagpupulong na ito? Hiling ng commander. Tumayo si Canister. Gagamitin natin ang taong bayan. Sila ang ating magiging mata. Paano? Pag-uusisa ng iba pa nilang kasamahan. Sila kasi ang nakakakilala sa mga tiwali at mga inosente. Hanap tayo ng mga mamamayang tapat sa ating adhikain. Patuloy niya. Sa tuwing may operasyon tayo sa bayan ay silang espiya na magsasabi sa atin ang pangalan ng mga tauhan ni Alvarez. Napatigil ang lahat sa narinig nila. Mukha namang maganda ito. Subalit si Andres, isang dating guro, ay di pa rin lubos na kumbinsido. Paano naman ang pamilya ng ating mga espiya? Hindi kaya sila madadamay kapag malaman ni Governor nakakampi natin ang kanilang mga kapatid at asawa? Pangungulit nito. Isa yan sa panganib na kailangan nating paghandaan. Isasanay nating mga kamag-anak ng ating espiya sa kung ano ang kanilang gagawin kapag nagkagipitan. Ang tanging paraan para malaman natin kung epektibo ang plano ni Canister ay walang iba kung hindi subukan ito sa lalong madaling panahon. Pagsang-ayon ni Commander Diego. Salamat sa tiwala, Commander. Wika ni Canister. Bilang panimula ay nakagawa na ako ng mga lista ng mga tao na maaari nating lapitan upang hikayatin na maging espiya natin. Sige, ako ay maglalatag ng ilan sa inyo upang bumaba sa bayan at hanapin ang mga taong ito. Kausapin niyo sila at ipaliwanag sa kanila ang ating hadikain. Sabi ni Commander Diego. Isa-isa niyang binanggit ang pangalan ng makasapi na uutusan niya. Sinabihan niya ang mga ito na magpaiwan matapos ng pagpupulong. Sa listahan ay naroon ang pangalan ni Mario na noong mga sandaling yun ay kasama ang kanyang kasintaang si Victoria. Tinatahak nilang makipot na pilapil patungo sa kabukiran. Saglit lang, Mario. Saglit lang. Pagpigil ni Victoria sa kasama. Bakit? May masakit ba sa'yo? Pag-uusisa nito. Wala naman. Naisip ko lang na dumaan muna tayo sa aming bahay para maayos akong makapagpaalam sa aking mga magulang. Matatagalan kasi bago sila makita muli. Pakiusap niya kay Mario. Sige, mukhang tama ka. Pero dapat tayong mag-ingat kasi nagkalat ng tauhan ni Governor Alvarez sa buong bayan. Sagot ni Mario. Bumalik ang dalawa sa kabayanan. Lang metro pa lang naman ang kanilang nalalakad kaya hindi naman sila nahirapan. Victoria ay anak ng isang punong guro sa isang pampublikong paaralan sa bayan na yon. Samantalang ang kanyang ama naman ay isang negosyante. Masasabing ang angka nila ay
nakakaangat sa buhay ngunit hindi pa maituturing na mayaman. Ang kanilang bahay ay malapit sa kabundukan. Mahilig kasi sa kalikasan ng kanyang ama, kaya doon nila naisipang mag-asawa magpatayo ng bahay. Inay Isabel! Inay Isabel! Tawag ni Victoria sa kanilang katulong na noon ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang hardin. Lumingon ang matanda sa direksyon ng boses na narinig niya. Nagulat siya sa nakita. Naku ma'am, kayo pala. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Sabi ng katulong. Sina mama at papa, andito na ba sila? Wala pa po si sir. Si mama niyo naman po ay nasa kwarto niya. Malimit na kasi itong lumalabas simula nang nawala kayo. Sumbong ni Inay Isabel. Akitin ko muna si mama, kakausapin ko lang siya. Paalam ni Victoria kay Mario. Sige, mag-antay na lamang ako dito sa baba. Mahirap na baka biglang dumating ang matauhan ni Governor Alvarez. Paalala nito sa kasintahan. Saglit lang ako. Nagmamadaling pumanik si Victoria sa kanilang bahay. Nang marating ang kwarto ng inay, maingat itong kumatok. Mama, Mama, si Victoria ito. Pabulong niyang sabi habang nakatayo sa harapan ng pintuan. Ikaw ba yan, anak? Ikaw ba yan? Usisa ng mama niya. Opo, Mama. Ako ito. Maya't maya lang, binuksan nito ang pintuan. Agad na niyakap ang anak na matagal niya nang di nakita. Bakit ngayon ka lang, anak? Tanong nito. Mahabang kwento, Mama. Sa ngayon ang mahalagay, andito ko para kumustahin kayo. Inilahad ni Victoria ang ginawa ng governor sa kanya. Nang tinanggihan nito ang kanyang marriage proposal, galit na galit ang kanyang mama. Ano na ngayon ang plano mo? Mamumundok po muna kami ni Mario, Mama. Doon kami mananatili hanggat hindi pa namin na isusumbong sa pangulang kalupitan ni Governor. Huwag kang mabahala, Mama. Kapag may pagkakataon naman ay bababa kaming dalawa upang madalaw kayo ni Papa. Ganon din si Mario sa kanyang pamilya. Mag-ingat ka, Victoria. Lagi kang magdadasal. Siya lang natatanging maaring makapagligtas sa inyo ni Mario mula sa kamay ng baka ni Governor Alvarez. Bili ng mama niya. Salamat, Mama. Mag-ingat din kayo ni Papa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sorry sa kaguluhang dinala ko sa pamamahay natin. Wala kang kasalanan, anak. Wala. Sinunod mo lang ang utos ng iyong puso. Hinalikan ni Victoria ang kanyang mama sa noo at naganda na itong umalis. Bababa na sana siya ng hagdanan nang makasalubong niya si Mario na humangos paakyat papunta sa kanya. Victoria, kailangan na natin magtago. Papunta na rito ang mga tauhan ni Alvarez. Ha? Paano nila tayo natunton? Palagay ko ay di naman talaga nila alam na nandito tayo. Bumisita lang sila. Sige, dun tayo sa kwarto. Sa may attic. Kami lang ang mga magulang ko ang nakakaalam ng kwartong yon. Sigurado ako na hindi sila maghangas na halugugin yon. Kaya't nasana sila nang biglang lumabas ang mama niya sa kanyang kwarto. Anong nangyayari, anak? Mga tauhan ni Gov Alvarez, papunta na po sila rito. Kailangan na din nila kami makita rito. Baka kasi madamay kayo. Sa inyo balak magtago? Sa attic po, doon po muna kami. Okay, ako na lang ang bahala sa kanila. Umakyat na kayo roon. Mamaya lang ay narinig na ng mama niya na kinakausap ng kanilang katulong. Inihanda niya na ang kanyang sarili sa maaring mangyari. Good afternoon, ma'am. Bati ng commander ng mga pulis. Sa mama ni Victoria. Kayo po pala, Chief. Bati niya. Ano pong may tutulong ko sa inyo? May iniimbestigan kasi kaming mga patayan sa nangyari sa mansyon, Governor Alvarez. Sa aming pagtatanong ay may nakapagturo sa salarin. Nung ipinakita namin sa witness ang larawan ay nakilala niya si Mario, ang boyfriend ng anak niyo. Naku, Chief. Matagal na pong hindi umuwi ang anak ko. Kung andito sana siya ay agad niyang masasagot ang mga katanungan niyo. Ganun po ba? Mari po ba kaming maghalugog at lumibot sa kabahayan para matiyak nga na wala siya rito? May search warrant po ba kayong dala, Chief? Natigilan biglang commander ng mga pulis. Naalala niya na maalam ang mama ni Victoria sa batas kasi ito ay isang public servant. Hindi na siya nagpumilit. Alis na po kami, ma'am. Paalam nito. Balik na lang po kami. Masamang loob na nilisa ng commander.
at ng kanyang makasamang pamamahay ni na Victoria. Binalibag niyang pintuan ng mobile. Pagkasakay niya, inis na kinausap niyang matauhan. Matalino talagang mama ni Victoria. Sigurado ko na nagtatago lang sa bahay nila ang magkasintahan. Pero boss, wala tayong dalang search warrant. Paalala ng kanyang sarhento. Kaya nga niinis ako sa sarili ko kung bakit nakalimutan ko pa yon, sabi ng commander. Balik muna tayo sa opisina. Gagawa ko ng search warrant at papaaprubahan ko kay judge. Utos niya. Lahat ng naisin nila ay kaya nilang gawin sa bayan na yon kasi halos lahat naman ay hawak ni Governor Alvarez. Isang sandali lang ay lumabas mula sa opisina si judge. Nahawak ang search warrant. Nagyaya na ito pabalik sa bahay ni na Victoria. Ngayon ay hindi na tayo mapipigilan ng mama niya. Pagmamalaki niya habang winawagayway nito ang warrant na alam naman ng lahat ay peke at walang bisa. Mama, wala na ba sila? Tanong ni Victoria. Oo anak, umalis na sila. Anong ginawa mo? At napaalis mo sila mama? Tinanong ko lang naman kung may search warrant sila. Mukhang wala silang dala. Kaya yun, lumayas na lang mga tauhan at kapulisan ni Alvarez. Napakasama talaga niya. Lahat gagawin para maagaw kanya kay Mario. Ang mabuti pa ay kumuha ka na ng mga damit mo at magtungo na kayo sa bundok. At least doon ay sigurado ako na ligtas kayo. Utos ng mama ni Victoria. Tagtinginan silang dalawa at kumilos si Victoria. Maya-maya lang ay may dala na itong maliit na bag. Paglabas niya sa kanyang silid. Tara na Mario. Yaya nito sa kanyang kasintahan. Alis na po kami. Paalam ni Mario sa mama ni Victoria. Mag-ingat kayong mga anak. Kawaan kayo ng Diyos. Naway patnubayan niya kayo, sabi ng mama ni Victoria. Ilang oras nang nakaalis ang dalawa nang dumating ang mga pulis kasama mga tauhan ni Governor Alvarez. Magandang gabi po ma'am, bati ng commander. May dala na po ba kayong search warrant? Usisa ni Mrs. Mendoza. Inabot ng commander ang warrant. Masusing binasa yon ng mama ni Victoria bago sinenyasan si commander na pwede na silang maglibot sa bahay. Napagod lamang ang mga tauhan. Ni anino ng dalaway wala silang nakita. Bumalik ng mga ito at nag-report sa commander nila. Malinis ang buong kabahayan, sabi ng isa sa kanila. Sabi ko naman sa iyo chief, matagal na pong di umuwi ang anak ko. Ni hindi ko nga alam kung nasan siya. Pagmamatabang sabi ni Mrs. Mendoza. Sige po ma'am, alis na po kami, paalam ng commander. Habang nakatayo sa balkonaya, pinagbasta ni Mrs. Mendoza ang pag-alis ng mga tao nang gugulo sa buhay nila. Commander, sa tingin mo ba ay papahamak kong aking anak sa kamay ng demonyo mong amo? Patayin niyo muna ako bago mangyari yun, inisasabi niya sa kanyang sarili. Pagkaalis ng mga pulisay, dumating ang papa ni Victoria. Nagpahanda muna ng hapunan si Mrs. Mendoza para makakain na silang mag-asawa. Sa pagkainan ay kwento niya sa asawa nangyari sa anak nila at kung saan ito ngayon. Susugod sana ang asawa sa bahay ni Alvarez, ngunit pinigilan niya ito. Sinabihan na lang niya ito na huwag niyang gawin para walang dahilan ng governor na saktan sila. Tutaligtas naman ang kanilang anak. Sapat na yun na manahimik na lang muna sila at antayin na maging maayos na ang lahat. Babe, pahinga muna tayo, sabi ni Victoria kay Mario. Tiisin mo lang babe, malapit naman ang bahay namin. Ano palang gagawin natin dito at biglaan mo naisip na dumaan? Tanong ng kasintahan. Gusto ko lang matiyak na maayos ang kalagayan ng mga magulang ko bago tayo umakyat ng bundok, sagot ni Mario. Nanahimik na lang si Victoria, tanda ng pagsang-ayon sa kagustuhan ni Mario. Tama lang naman ang pumayag siya kasi hinayaan niya na magkita pa sila ng mama nito bago sila umalis. Sigurado ka bang dito ang bahay ni Mario? Canistor? Usisa ng kasamahan niya. Oo, kababata ko si Mario, kaya alam ko na dito na ngayon. Nagmasid muna sa paligid ang dalawang rebelde bago tuluyang lumapit sa isang kubo na nakatayo malapit sa gilid ng ilog. Isang matandang lalaking nadatnan nilang nagpapakain ng mga manok. Magandang gabi po, bati ni Canistor sa matanda. Magandang gabi rin,
Amang. Sagot nito. Andyan po ba si Mario? Aba nako, ikaw pala Nestor. Munti ka na kitang di nakilala. Ang laki na ng pinagbago mo. Gulat na sambit ng kausap. Ako nga po, Mang Berting. Si Mario po. Matagal na siyang di nagagawi rito. Nagtayo na siya kasi ng sariling kubo niya doon sa sakahan niya. Ganun po ba? Saan po ba yung sakahan niya? Medyo malayo pa rito. Maglakad kayo ng mga 1 kilometro papuntang silangan. Kapag narating nyo ng Kakawayan Nanay, kumaliwa kayo, matatanaw nyo ang kanyang kubo. Sige po, Mang Berting. Tutuloy na po kami. Pasensya na po sa abala. Paalam ni Nestor. Balikan na lang rito, Nestor. Kahit anong oras, bukas ang tahanan namin para sa iyo. Papalis na sana si Nestor ng isang matandang babae ang lumabas mula sa kubo. Berting, sino yung kausap mo? Usisan ni Aling Susan. Si Nestor, asawa ko. Tugon niya. Ang tinutukoy mo ba yung kababata ni Mario natin? Tama ka dyan. Hinahanap nila si Mario. Kaso sabi ko sa kanila na di na siya nakatira rito. Oo, Nestor. Nagsarili ng anak namin. Alam mo naman yon. Ang tanging pangarap ay maging isang sikat na boksingero. Subalit nang di niya yun natupad ay bumili na lang ito ng sarili niyang sakahan mula sa kinita niya sa pagboboxing sa Maynila. Kwento ni Aling Susan. Halina rin at magkape muna kayo. Kahit tagal mong dinapasyal ay alis ka na kaagad. Anyaya niya. Para hindi mapahiya ang mga magulang ni Mario, ay pinaunlakan ng dalawa ang imbitasyon ni Aling Susan. Maupo lang kayo dyan at magpapainit lang ako saglit ng tubig. Paalam nito sa bisita. Maya't maya lang ay lumabas na ito na may tanga na 2 tasa ng kape. Kunin mo na lang sa'yo yung para sa'yo, Berting. Hindi ko kasi kayang buhatin. Utos nito sa asawa. Ano ba ang kailangan niyo kay Mario at hinahanap niyo siya? Mangamusta lang po sana ako. Ang tagal na rin kasi naming di nagkita. Sagot ni Nestor. Ganun ba? Malay mo bigla na lang na mapadaan yun ngayon. Dagdag naman ni Mang Berting na pilit na hinihipa ng tangan yung tasa ng mainit na kape. Sige po, siguro ay magkwentuhan muna tayo. Pagpaig ni Nestor. Nasa kasarapan sila ng pag-uusap nang bigla silang nakarinig ng putukan sa di kalayuan. Habang papunta kasi ng bahay nila Mario kasamang kasintaang si Victoria ay natamaan sila ng ilang pulis na nagraronda sa lugar. Anong gagawin natin, Mario? Magtago muna tayo rito. Wala tayong kalaban-laban. May mga baril sila. Mukhang di na ata tayo makakaalis. Natatakot na tugon ni Victoria. Manalig ka lang sa taas, babe. Sabi ni Mario. Nagkubli ang magkasintahan sa may kakawayanan. Naghintay ng tamang tiyempo para tumakas. Mga putok yun ng baril, Mang Berting at Aling Susan. Ang mabuti pa ay pumasok muna kayo sa bahay niyo. Utos ni Nestor. Titingnan muna namin ang saninang putukan. Pagkatapos ay babalikan namin kayo. Agara na tumakbo ang dalawa sa direksyon ng narinig na putok ng baril. Malamang sa hindi ay engkwentro ito sa pagitan ng mga otoridad at ilan sa mga kasamahan nila. Gumanti ng putok si Nestor. Ilan sa mga pulis na tumutugis kina Victoria at Mario ang tinamaan. Tinamaan ni Nestor ang kanilang leader. Nilapitan ito ng mga kasama niya at binuhat papalayo sa lugar ng engkwentro. Sa wakas ay umatras ang mga pulis dahil wala ng panganibay, lumabas sa pinagtataguan nila ang magkasintahan upang magpasalamat sa tumulong sa kanila. Nestor! Nestor! Si Mario ito! Sigaw niya habang nakataas ang kamay. Mario, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Kasama ko si Victoria, ang aking kasintahan. Bakit pala kayo tinutugis ng mga pulis? Pag-uusisa ni Nestor. Mahabang usapan, kaibigan. Wika ni Mario. Tara muna sa amin. Bibisitahin ko sina inay at itay nang matsambahan kami ng mga yon. Magkaakbay nang bumalik sina Mario at Nestor sa bahay ni Mang Berting at Aling Susan. Mang Berting, Aling Susan, tapos ng putukan, maaari na kayong lumabas. Sigaw ni Nestor. Inay, itay, kamusta na po kayo? Tanong ni Mario sa dalawang matanda habang lumapit ito sa kanila upang yumakap.
Siya nga po pala si Victoria, ang aking kasintahan. Kamusta ka anak? Halika at maupo ka din eh. Anyaya ni Aling Susan. Dahil matagal na din nagkita, nagpa siyang mag-inuman ang dalawang magkaibigan. Tamang-tama naman at may naitagong lambanog si Mang Berting na sumali na rin sa inuman. Doon na inilahad ni Mario sa kaibigan ng sinapit nilang magkasintahan sa malupit na kamay ni Gobernador Alvarez. Naglaon ay sinabi na rin ni Canister kay Mario ang totoong pakay nila sa kanya. Pumayag naman kagad ito. Total balak naman talaga nila Victoria. Namumundukay, mas maigi pa na sumama sila sa pangkat ni Canister. Makakatulong pa sila laban sa mga tauhan ng governor. Palipas muna ng gabi ang grupo sa bahay ng mga magulang ni Mario bago sila umakyat ng bundok. Oops! May break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Narito na tayo sa aming kampo. Victoria, Mario. Pagbabalikan ni Canister. Alam ko sumpisay, maninibago kayo rito. Subalit umaasa ako na sa paglipas ng panahon ay matutunan nyo rin ang kalakaran ng aming pamumuhay. Dagdag pa nito. Ito naman si Commander Diego, ang aming pinuno. Pagpapakilala ng kaibigan sa kanyang supremo. Dito naman kayo mananatili sa kubong ito. Hindi mentusing laki ng nakasanayan nyo. Sa kapatagan ay tigib naman ito sa pagmamahalan. May mga katanungan ba kayo? Nestor, maaari ba kitang makausap ng salirinan? Sige kaibigan, doon muna tayo sa tabi ng puno ng akasya. Walang problema sa akin ang prinsipyong pinaglalaban ng iyong samahan. Ang inaalala ko ay ang aking kasintahang si Victoria. Panimula ni Mario. Bakit? Tutol ba siya sa aming adhikain? Sagot ni Canister. Hindi naman sa ganun. Siya nga lang ay ibang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Siya ay nakapag-aral sa Maynila at tapos siya ng abogasya. Subalit di niya ito pinagpatuloy dahil lang kagustuhan niya maging isang guro tulad ng kanyang mama. Kung iyong susuriin, hindi lumaki sa hirap si Victoria. Hindi niya pinagdaanan ng mga pagsubok na naranasan ko. Ang kasintahan mo ay laki sa isang pamilya na nabulag ng ating sistema sa pamahalaan. Tama ka dyan kaibigan. Kaya kung iyong mararapatin ay hayaan natin siyang dahan-dahang maliwanagan sa inyong prinsipyo. Pasasaan ba't maintindihan niya rin niya ito. Walang problema Mario. Alam ko na mahal mo siya at ang nais mo lang ay mabigyan siya ng magandang buhay. Ako nang bahala magsabi kay Commander Diego ukol sa bagay na yan. Basta gampanan mo lang sana ang napag-usapan na natin. Oo naman kaibigan, makakaasa ka. Nagkamay ang dalawa at binalikan na nila si Victoria na noon ay abala nang nakipaglaro sa mga bata roon. Victoria babe, halika at magpahinga muna tayo sa ating kubo. Alam ko na napagod ka kasi medyo malayo ang ating nilakbay. Mungkahin ni Mario. Sige babe. Pumasok ng dalawa sa kanilang kubo. Higa sila sa kamang yari sa kawayan at umidlip na muna. Kinagabihan ay kinausap ni Commander Diego si Mario. Inilatag sa kanyang misyon. Sinabihan din siya na panatilihing lihim muna ito sa kanyang kasintahan. Nangako si Commander na gagawan siya ng maliit na kubo kung saan maaari niyang turuan ng mga bata sa kampo at nang may matutunan naman ang mga ito. Alam ni Mario na labis na mapanganib ang kanilang misyon. Anumang oras o araw ay maaring mamatay siya o sugatang babalik sa kampo. Iniisip na lang niya ang kahalagahan nito sa bayan at sa tuluyang pagkasupil ng masamang pamamalakan ni Governor Alvarez. Alis na muna ako babe. Baba lang kami sa kapatagan upang bumili ng supplies natin dito sa kampo. Paalam nito kay Victoria. Bakit kasama ka ba sa bibili? Hindi ba't bago pa lang tayo sa organisasyon? Kagustuhan ni Commander para daw na makabisado ang pamumuhay rito. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo babe. Hindi ko kakayanin kapag may mangyayari sa iyong masama. Kakampi ko ang Diyos babe. Hindi niya hayaan na
Manaigang taong layunin ay saktan ako. Naging ganitong takbo ng buhay ni na Victoria at Mario sa kampo. Isang espiya si Mario at si Victoria naman ay niiwan para magturo sa mga bata. Lumipas ang ilang buwan ay isinilang ni Victoria ang kanilang panganay na si Mara. Laking tuwa nilang dalawa sapagkat habang lumalaki ito ay kinikitaan niya ito ng angking katalinuhan. Ang inay Victoria na rin niya ang nagturo sa kanya upang magbasa at tungkol sa matematika. Makara ng ilang taon ay nanganak pa ng 2 lalaki si Victoria. Lumaking maganda at masunurin si Mara. Dahil matalino ito ay naunawaan niya agad ang adikain ng samahan. Isang bagay na magiging saninang madalas na pagtatalo nilang mag-ama. Hindi niya kasi lubos na matanggap na pumayag itong maging espiya nila. Ayon sa pananaw niya ay isang duwag ang ama niya, nagtatago sa proteksyon ng samahan. Ako ang masusunod kasi ako ang ama mo. Git ni Mario minsang nagtalo sila ng anak. Itay, naintindihan kong iyong ginagawa. Natatakot lang kasi ako na baka balang araw ay mapahamak ka sa kapatagan. Sagot ni Mara. Bata ka pa. Hindi mo lubos na nauunawa ng sinasabi mo. Bumaba ng kapatagan si Mario noong araw na yon na may kinikimkim siyang sama ng loob sa anak niyang si Mara. Hindi niya akalain sa isang kaganapan ang tuluyang magpapabago sa kanilang buhay at magpapataw ng mabigat ng responsibilidad sa kanyang anak. Nasa karaniwang pwesto niya si Mario. Nang matsambahan siya ng mga pulis, agad naman siyang sinaklolohan ng kanyang samahan. Nagkaroon ng matinding putukan. May mga rumispondi pang ibang pulis kaya nahuli si na Mario. Ang ilan sa mga kasama niya ay napatay o nasugatan. Sa wakas ay nakakulong ka na. Isa kang tinik sa lalamunan ko. Pangungot siya ni Governor Alvarez nang minsang bisitahin niya ito sa provincial jail. Mabubulok ka na sa kulungan. Walang makakatulong sa iyo rito, sa kapatagan. Dito ako ang batas. Dagdag pa niya, hindi magtatagal at magtatapos din ang kawalanghiyaan mo. Pangako ko, akong papatay sa iyo. Maanghang na sagot nito. Binalikan siya ni Governor. Sino may sabing makakalabas ka pa? Sisiguraduhin ko na mabubulok ka na dyan. Bukas na bukas din ay ibabiyahe ka sa 10 sa inyong mga kasamahan sa Manila City Jail at harapin niyo ang kasong sedisyon. May araw ka rin, Governor. May araw ka rin. Pahabol na bulyaw ni Mario habang papalayo na si Alvarez. Sa sampuay na balitaan ni Victoria at Marang masaklap na sinapit ng ama, masamang loob ni Mara na di man lang siya nakatulong. Sinabi ko na sa kanya na tumigil na siya sa pag-iispiya, subalit hindi siya nakikinig sa akin. Sigaw nito habang umiyak na yakap ang kanyang ina. Tahan na anak, kahit naman sakluluhan mo siya, wala ka rin magagawa. Mapapahama ka lang sapagkat bata ka pa. Nagsimula ng paghirap ng mag-iina dahil sa nakakulong ng kanyang ama at wala na rin silang silbi sa kilusan. Sinabihan sila ni Commander Diego na bumalik na lang sa kapatagan. Dalang ilang gamit ay naglakbay sila patungo sa bahay ng pamilya ni Victoria. Isa na namang trahedya ang gugulantang sa kanya. Ano? Patay na si mama at papa ko? Balaw nito habang pilit siyang pinapakalma ni Inay Isabel. Kailan pa sila namatay? Kailan pa? Mga ilang buwan na rin ang lumipas, Victoria. Ito nga't paalis na rin kami dahil sinabihan na ako ng bagong may-ari ng bahay na di nila kailangan ng serbisyo ko. Dagdag nito. Bakit? Sino nang nakabili ng bahay namin? Ako pa rin may-ari nito dahil ako ang kanilang nag-iisang tagapagmana. Isa sa mga kaibigan ni Governor Alvarez. Sinubukan kasing bilhin ito ang bahay, subalit tumanggi iyong mga magulang. Kaya't pinatay na lamang sila ng gobernador upang walang hirap na makuha ito ng kaibigan. Walang hiya talaga si Alvarez. Walang hiya! Sumisigaw si Victoria habang umiiyak na nakaluhod sa may gilid ng kalsada. Tama na po yan, Inay. Nagsisilabasan ng mga tao. Baka makilala tayo ay mas lalo pang manganganib ang ating buhay. Wika ni Mara. Ang kanyang mga kapatid ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang dalawa. Doon na nahimasmasan si Victoria at minabuti na lang niya na pumunta sila sa ama at ina ni Mario, si Namang Berting at Aling Susan. Magandang gabi po.
Magandang gabi po. Tawag ni Victoria. Medyo malalim na ang gabi nang makarating ang mag-ina sa lugar. Sino yan? Pasigaw na tanong ni Mang Berting. Si Victoria po ang asawa ng anak yung si Mario. Tugon naman niya. Aba, iha, ikaw pala. Gabing-gabi nay. Bakit ka napasugod? Usisa ng matanda habang dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kanilang kubo. Halika din at maupo kayo. Mukhang pagod na pagod kayo. Anyaya ni Aling Susan. Teka, at kukuhanan ko kayo ng makakain at maiinom. Dagdag nito. Salamat po. Siya nga po pala, Inay, Itay, si Mara at mga kapatid niya. Sila pong mga anak namin ni Mario. Magmano kayo sa lola't lola nyo. Utos niya sa mga ito. Mga apo, pagpasensya nyo na lang ang bahay natin. Medyo may kalumaan na. Tuwang-tuwang sabi ni Mang Berting. Okay lang po lolo. Tura ni Mara. Malilikot po ang mga kapatid ko. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng paumanhin sa anumang kapilihan ng gagawin nila. Ang bait mo naman na po. Napalaki ka ng maayos ng iyong ama't ina. Halina kayo Victoria, mga apo. Nakahanda ng pagkain. Yaya ni Aling Susan. Matapos nilang kumain ay nagkwentuhan muna si Mara at Mang Berting kasama si Aling Susan. Habang ang kanyang ina naman ay nakahiga na sa kwarto kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa bundok po kami lumaki lolo. Lola, isang espiya po ang sama ng mga rebelde ng aming ama. Pinapatigil ko na po siya pero ayaw pa rin niya. Hanggang sa nahuli siya ng mga pulis at ngayon nakakulong siya sa provincial jail. Si Mario natin, anong nangyari sa kanya? Umiyak na sabi ni Aling Susan. Hayaan mo Susan, bukas na bukas din ay dadalawin ko siya sa kulungan para malaman ko ang kanyang kalagayan. Sige po, matulog ka na. Kung gusto mo akong samahan bukas ay okay lang sa akin. Salamat lolo. Ako na munang bahala sa Inay Victoria at mga kapatid mo. Dagdag naman ng kanyang lola. Kinabukasan ay maagang lumakad ang maglolo. At tulad ng napag-usapan ay naiwan ng mga kapatid nito at ang inay niya kasamang kanilang lola Susan. Pagdating sa piitan ay isang balitang gugulantang sa maglolo. Natuluyan ng magpapaguho sa kanilang mundo. Maaari po bang magtanong? Wika ng kanyang lolo. Ano po yun? Sagot naman ng pulis na naka-assign sa information. Nes po sana naming dalawin ang anak kong si Mario. Mario Bagwis. Nabalitaan kasi namin na dito siya nakakulo. Naku lolo, ililipat na po siya ngayong araw sa Manila City Jail. Pagbabalita ng pulis. Ha? Maaari pa ba naming makausap ang itay ko? Kahit saglit lang po, bago siya dalhin sa Maynila. Pagmapakaawa ni Mara. Saglit lang at kakausapin ko ang aming hepe. Tumayo ang pulis at pumunta sa opisina ng kanilang chief warden. Ilang sandali pa ay bumalik na ito sa kanyang kinaupuan. Pumayag po ang aming hepe, subalit saglit lang daw. Binuksan ng pulis ang gate patungo sa visiting area. Pinaupo ang maglolo sa isang lamesa at sinabihan ang kapwa pulis na bisita sila ni Mario. Salamat po. Magalang na wika ni Mara sa kanya. Maya't maya lang ay nasa harapan na nila si Mario. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa kanyang ama at anak. Pinalayas na po kami sa kampo. Simula nang mahuli kayo. Pagsusumbong ni Mara. Wala na daw kaming silbi sa samahan, kaya minabuti na lang namin ni inay at ng mga kapatid ko ang bumaba at bumalik sa bahay. Paglalahad nito. Anong nangyari sa iyo anak? Usisa ni Mang Berting. Bakit nagkaganito? Mahabang pagpapaliwanag itay. Hayaan nyo na lang na si Mara ang magsabi sa inyo. Wika ni Mario. Mag-uusap pa sanang mag-ama nang bigla na lang silang sinabihan na tapos ng pagbisita. Oras na daw kasi na maganda si Mario para sa paglipat niya sa Manila City Jail. Walang nagawa ang maglolo nang kunin ng mga pulis si Mario. Mag-ingat ka lagi anak
Ipagdadasal ka namin lagi ng inay mo. Naiiyak na pagpapaalam ni Mang Berting. Mara, tulungan mo ang iyong inay sa pagpapalaki sa mga kapatid mo. Bantayan mo ring mabuti sina Lolo Berting at Lola Susan mo. Bilin nito sa panganay na anak. Makakaasa kayo, itay. Tumayo ito't yumakap kay Mario. Alam kasi ni Mara na matagal bago sila muling magkikita ng itay niya. Nang mawala na sa paningin nila ang kanyang itayay, pinasya na rin nilang maglolo ang lisanin ng piitan. Pagkalabas ay humagulhol ng iyak si Mara na kanina'y pinipigilan niya. Huwag kang maglala, Apo. Andito pa kami ng Lola Susan mo para tulungan ka. Wika ng Lolo Berting niya. Hindi ka namin pababayaan. Duman ang mataon dahil sa pagsusumikap ni Mara at tulong ng kanyang inay at Lolo Berting niya at Lola Susan ay nakapagtapos ito sa elementarya at ngayon ay nasa grade 8 na. Sa kasalukuyan ay nagtitinda siya ng sampagita sa may simbahan tuwing Sabado at Linggo para makaipon siya ng sapat na pera para sa kanyang pag-aaral at para di na rin masyadong mahirapan ang kanyang inay at mga lolo at lola niya. Mag-aral kang mabuti, anak. Bilin ng inay niya sa kanya lagi. Sa'yo nakasalalay ang pag-asenso ng pamilyang ito balang araw. Opo, inay. Kagalingan ko po lagi sa school. Pangako niya si Inay Victoria na noon ay may malubhang karamdaman. Habang umuusad ang mga araw ay lalo pang lumala ang sakit ng inay niya. Lubog na ang kanyang mga mata dahil hirap ito sa pagtulog gawa ng palagi nitong pag-ubo. Ang mabuti pa ay ilapitan natin sa DSWD ang kalagayan ng Inay Victoria mo. Mungkay ni Lola Susan kay Mara. Oo nga po, hirap na po siya. Naawa na rin po ako sa kanya. Tugon niya sa kanyang lola. Bukas na bukas din ay sasamahan ka ng Lolo Berting mo. Salamat po, Lola. Walang anuman, iha. Hanggat kaya namin ay makakaasa ka sa tulong namin. Paniniguro nito. Dinala ng maglolang inay niya sa DSWD. Nang sumunod na araw, tinignan siya ng doktor doon at nalaman nila na tuberculosis ang sakit niya. Sinabihan sila na dapat itong makonfine sa isang specialized hospital nang ginagamot ay mga pasyenteng may TB. Pinigyan sila ng mapapeles na dapat ihanda para madala na siya sa Manila upang doon gamutin. Ngunit may isang problema ang kinakaharap nila. Kailangan daw ng approval ng Governor Alvarez para magamit ang ambulansya para madala siya doon. Pinaiwan ang kanilang cellphone number para matawagan sila ng DSWD kung aprobado na ang kanilang request. Lumipas ang mga araw ay wala pa rin silang tawag na natatanggap mula sa DSWD. Kinabukasan ay nagsadya na naman ang maglolo sa opisina nila at doon nila nalaman na denied daw ang kanilang request. Minabuti ni Mara na puntahan nila si Governor sa kanyang opisina sa Kapitolyo. Parang awa niyo na po. Kailangan na pong madala ang inay ko sa ospital sa Maynila. Pagmamakaawa ni Mara kay Governor Alvarez. Maawa? Bakit naawa ba yung inay mo nang ipahiya niya ako sa harapan ng maraming tao? Sumbat nito sa kanya. Iha, yung inay mong dahilan ng nasawi kong pag-ibig. Sinira niyang buhay ko. Kaya kung mamatay siya sa sakit ay mamatay na siya. Wala kang puso. Hinalal ka ng taong bayan dahil ang buong akala nila ay isa kang mabuting tao. Tama lang na di ka pinakasalan ng inay ko. Timonyo ka. Pagwawala ni Mara sa opisina ng Governor. Alisin yung babaeng ito sa harapan ko. Katulad lang siya ng inay niya na walang kwenta. Utos ni Alvarez sa kanyang mga bodyguard. Kinalagkad si Mara at lolo niya palabas ng Kapitolyo. Binantaan sila na may mangyayaring masama sa kanila kapag bumalik pa sila roon. Ano nang gagawin natin, Lolo? Malala ng sakit ng inay. Anumang oras ay maaari na siyang mamatay. Pagmamakaawa nito sa Lolo Berting niya. Naintindihan kong nararamdaman mo, Apo, pero wala na tayong magagawa. Tuluyan nang namatay ang Inay Victoria niya dahil mahirap lang sila ay sa bakuran na lang nila ibinao ng bangkay nito. Malaking dagok sa kanila, lalong-lalo na kay Mara, ang pagwala ng inay niya. Ang tanging magagawa niya ngayon ay
magsumika para sa kinabukasan ng mga kapatid niya. Ngunit kung inakaala ni Mara na tapos ng paghirap ay nagkakamali siya. Isa pang trahedyang darating na susubok muli sa katatagan ng kanyang loob. Nang mamatay ang kanyang inay, ipinasya ni Mang Berting at Aling Susan na lumipat na lang sila ng tirahan. Sa kanilang pagsusumikap ay nakapagpatayo sila ng maliit na tindahan sa bayan. Nangupahan na lang sila ng isang maliit na bahay malapit roon. Masagana na sana ang kanilang pamumuhay hanggang sa "Sunog! Sunog!" sigaw ng kanilang mga kalapit-bahay. Isang malaking sunog na bigla na lang sumiklab malapit sa bahay na inuupahan nila. Nahirapang makaraan ng mga bumbero kaya lalo pa itong lumaki. "Berting! Berting! Ang mga apo mo!" sigaw ni Aling Susan. "Lola, ako nang bahala sa mga kapatid ko. Magbuhat na lang kayo ng mga gamit na maaari niyo pang mailigtas." "Tara na, Lola," utos nito kay Aling Susan. "Mag-ingat ka, Berting," bilin nito sa asawa. Para bang may pangitain ito na may mangyayaring masama sa asawa. Sa kasamaang palad ay nasawi si Mang Berting nang madaganan nito ng poste. Patay na siya ng abutan ng bumberong rumisponde. "Berting! Berting! Bakit mo ako iniwan?" Paghinagpis ng kanyang lola. "Wala ng lolo Berting mo, Mara. Mag-isa na lang ako sa buhay." "Huwag ka pong magsalita ng ganyan, Lola. Andito pa po kami ng mga kapatid ko." Ang mga bangkay ay nilagak sa punerarya. Doon na lang nilamayan ni Mara, Lola Susan at mga kapatid nito ang labi ng Lolo Berting nila. Ilang araw lang ay nilibing na nila ito. Dinala naman sa evacuation center ang mga nasunugan sa Barangay Maligaya. Doon muna sila hanggat di pa tuluyang malinaw kung anong sanhi ng sunog. Samantala, iniutos na ni Governor Alvarez ang pagpapaimbestiga ukol rito. Lingid sa kaalaman ni Mara ay si Governor mismong nag-utos na sunugin ang bahay na inuupahan nila. Idinamay lang mga kapitbahay para di mahalata na sila talagang punteriya ng mga arsonista. Duman ang ilang araw pagkatapos ng sunog ay wala pa ring linaw kung ano talagang sanhi ng sunog. "Captain, siguraduhin mo na walang maamoy na foul play ang mga investigador. Wala akong kinalaman sa panununog sa Barangay Maligaya." Utos niya sa fire chief. "Masusunod, Governor." Sang-ayon nito. Nasunugan man sila at namatayan ay dinawalan ng pag-asa si Mara. Alam niya na balang araw ay gaganda rin ang buhay nilang magkakapatid kasamang Lola Susan nila. Isang taong malapit na si Inay Victoria nila na bigla nilang darating sa kanilang buhay, na siyang tutulong sa kanila na matupad ito. Tinawagan ni President Bryan ang sekretarya nito matapos ang napanood niya sa telebisyon. Napagtanto niya kasi na kamukhang-kamukha ng nawawala niyang kapatid. Ang batang babae na nakapila sa evacuation center. Ayon kasi sa balita ay nasunog ang ilang kabahayan sa may Barangay Maligaya. Natupok daw ang apoy ang karamihan sa kanila at halos walang naisalba ang mga residente dito kasi madaling araw nang nangyari ito. Bigla na lang kasing lumakas ang kutob ni President Bryan, ang may-ari ng Jetstar Enterprises, isa sa mga import at export na kumpanya dito sa Pilipinas, na ang batang babaeng nakita niya ay maaring anak ng nawawala niyang kapatid. Ilang dekada na rin ang nakakaraan. "Miss Juicy, can you please come to my office immediately?" Pag-uutos niya sa kanyang sekretarya na siya ring gumaganap na personal assistant niya. "Yes sir, I'll be soon." Aligagang sagot niya sa kanyang gwapong amo na ang edad ay nasa late 20s na at hanggang ngayon ay isa sa mga sought after bachelor. Nag-ayos muna ng kanyang makeup si Juicy, who is the almost same age kay President Bryan, kasi nais niya na bawat encounter nila ng kanyang boss ay mag-iwan ng magandang impression dito. Crush na crush niya kasi ito at kinikilig ito sa tuwing nagkakausap silang dalawa. Pagkapasok ni Juicy sa office ni President ay agad na inutusan niya ito. "I need to go to Barrio Maligaya. May naganap na sunog doon kaninang umaga lang. Find out who this young girl is," sabi nito sa sekretarya. "Alamin mo ang pangalan niya at saan lugar doon siya nakatira. You should know every detail about her. Then hanapin mo siya at halin mo rito sa aking opisina."
huwag na huwag kang babalik rito na hindi mo siya dala. She could be the clue sa nawawala kong kapatid. Mahigpit na pagpapaalala nito kay Miss Juicy. Noted, sir. I will be on my way in a matter of minutes. Pag-confirm nito sa utos ng President. By the way, gamitin mo lang ang chopper ng kumpanya para mabilis kang makarating doon. I don't want you wasting valuable stock sa gitna ng traffic. Okay, sir. Simpleng sagot ni Miss Juicy. Nginitaan muna niya si President Brian ng pagkatamis-tamis bago tuluyang umalis sa harapan nito. Pagkalabas ng office ay may binulong pa ito sa kanyang sarili. Sana'y napansin niya ang kagandahan ko. Ay, President Brian, kung alam mo lang ay gustong-gusto kitang halikan sa lips at yakapin. After making sure na nagawa niya ng paperworks na pinapagawa sa kanya at naayos na rin niyang schedule ni President sa araw na yon, ay umakyat na siya sa heliport gamit ang elevator. Pagdating doon ay sumakay na siya agad at binigyan ng instructions ang piloto kung saan sila pupunta. Captain, sa may barangay Maligaya tayo sa Tarlac City. Medyo matatagalan tayo roon kasi may hanapin pa akong batang babae. Hintayin mo na lang ako sa may airport. Magkape at kumain ka sa coffee shop doon kapag nagutom ka. Utos nito at paliwanag dito sa piloto. Makaraan ng kalahating oras ay nakalapag na sa airport ang company helicopter. Sumakay na lang ng company car si Miss Juicy. Isa itong Mercedes-Benz. Pumila po tayo ng maayos. Lahat naman tayo ay mabibigyan ng tulong galing kay Governor at Mayor. Sigaw ng DSWD, employee na namamahala sa relief distribution. Tigpadala kasi ng relief pack si Governor sa pamamagitan ni Mayor Jose, ang punong alkalde ng Tarlac City, kung saan isa sa mga nasasakupan nito ay ang Barangay Maligaya. Ate, gutom na ako. Reklamo ni Jose. Nakababatang kapatid ni Mara. Mag-antay ka lang, Jose. Mahaba kasi ang pila. Basta saan ba't mabibigyan dito? Kunting tiis lang. Wika niya rito. Oo nga apo, kunting tiis lang. Utos ng Lola Susan nila. Si Mara, isang grade 8 student. Ang panganay sa magkakapatid. Sila ay anak ni Victoria at Mario. Ang kanilang inay namatay na ilang buwan ng nakararaan matapos magkasakit ng tuberculosis at ang ama naman nila ay kasalukuyang nakapiit sa Manila City Jail dahil inakusan nito ni Governor na isa itong rebelde laban sa kanyang administrasyon. Dating manliligaw ng kanilang ina si Governor Alvarez, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kanilang probinsya na nagmamay-ari din ng maraming pasugalan sa Tarlac at Maynila. Ay, salamat. Makakakuha na rin ako. Bulong ni Mara sa sarili. Inabot niya sa kawaning ticket na binigay sa kanya, pero sa halip na bigyan niya agad ito ng relief box ay kinausap nito ang head nila. Lumapit ang dalawa kay Mara. Sorry miss, hindi ka namin pwedeng bigyan. Wala kasi sa lista ng pangalan mo at ng mga kapatid mo. Paliwanag nito sa dalaga. Bakit naman po wala? Kami nga yung malubang pagkasunog ng bahay. Baka pwede po kahit noodles man lang para sa mga kapatid at lola ko. Gutom na kasi sila. Hindi pa kami kumakain simula pa kagabi. Pagmamakaawa nito. Miss, gustuhin ko man wala akong magagawa. Masungit na tugon ng kawani. Ang mabuti pa ay umalis ka ni Jan sa pila at nang maasikaso ko ng susunod sa'yo. Nalulumong gumilid na lamang si Mara. Dahan-dahang tumulo ang luha mula sa kanyang mata. Excuse me miss, pwede ba ako magtanong? Pag-uusisa ni Josie sa receptionist sa may evacuation center. Yes ma'am. Ano po yun? Tugon ng DSWD employee na nakatalaga sa registration area. May hinanap kasi akong batang babae at kapatid niya. Ito ang itsura niya. Pinakita ni Miss Jose ang larawan sa kanyang smartphone. Samahan ko na lang po kayo sa loob, mukhang siya kasi yung batang di binigyan ng relief box kanina. Pagbabalita ng kausap niya. Di binigyan? Bakit? Inis na sabi ni Miss Jose. Natameme ang kausap niya, wala itong maisagot. Dalhin mo na lang ako sa kanya, siya lang ang magandang maitutulong mo sa akin. Itong mga empleyado ng DSWD, tanda na naintindihan niya ang sinabi ni Miss Jose.
Ilang saglit lang ay nakita ng sekretarya ni President Brian si Mara. Nakaupo ito at umiiyak. Masama pa rin ang loob dahil sa pamamahiyan nila sa kanya kanina. George, dalhin niyo ang sasakyan dito. Papuntahin mo ang dalawa sa mga kasama mo para samahan ako sa pag-escort sa batang pinapahanap ni President. Utos ni Miss Jose nang tinawagan sa smartphone ng personal bodyguard ng boss niya. Maya't maya lang ay nagulantang ang mga evacuees sa komosyong naganap sa tent ni Mara. Iya, maaari ba kitang makausap? Paghingi ng permiso ni Miss Jose. Ano po yun? Mihinang tugon nito. Victoria bang pangalan ng mama mo? Opo. At ang papa mo naman ay si Mario? Opo. Nang makumpirma na siyang hinahanap niyang batay, sumenyas na ito sa mga bodyguards ni President. Lumapit ang mga ito at iniskortan si Mara at mga kapatid nito kasamang Lola Susan nila palabas ng evacuation center. Kinuha naman ng iba ang ilang gamit nila at sa labas ay nag-aabang ng Mercedes-Benz na magdadala sa kanila sa heliport. Laking pagtataka ng mga tao roon sa naganap para kasing may artista na dumaan maging si Mara at ang kanyang mga kapatid ay di makapaniwala. Akala nila ay nananaginip sila. Ilang saglit lang ay lula na sila ng helicopter. Miss? Saan niyo po kami dadalhin? Paglilinaw nito kay Josie. Ipinapasundo kayo ng aming company president, si Mr. Brian Mendoza. Makikilala siya pagdating natin sa Maynila. Ganun po ba? Isang malaking palaisipan ang lahat para kay Mara at mga kapatid nito. Lingid sa kanilang kaalaman, sa mga susunod na sandali ay magbabago ng kanilang buhay. Hindi na kailanman sila maghihirap, magiging bahagi na sila ng mga angka ng mga Mendoza. Pagdating nila sa Maynila ay pinasundo agad sila ng president para maging bisita niya sa kanyang mansyon sa Forbes Park, Makati, tirahan ng mga mayayamang may-ari ng negosyo dito sa Pilipinas. Manghang-mangha si Mara sa mga tanawing na daraanan nila. Ngayon lang kasi sila nakakita ng naglalakihang gusali at mga bahay sa tanang buhay nila. Ate, tingnan mo yun oh, ang laking bahay. Excited na sabi ni Jose. Oo apo, nasa Maynila na kasi tayo. Wala na sa probinsya. Na ang tanawin lang doon ay mga pananim, punong mangga, malalawak na bukirin at mga bundok. Paliwanag ni Lola Susan. Miss Mara, inutusan ako ni President na dalhin muna kayo sa mall bago dumiretso sa bahay niya. Bibili muna tayo ng inyong mga isusuot para sa party na gaganapin mamaya. Pagbabalita ni Miss Jose. Nagulat si Mara sa narinig. Party? Bakit may party? Usisa niya sa sekretarya. Hindi ko rin alam, Miss Mara. Sumusunod lang po ako sa utos ni President. Ngumiti na lang siya at nagpatuloy sa pagmasid sa kanyang paligid. Iya, okay ka lang ba? Sabi ni Lola Susan. Parang malalim ang iyong iniisip. May bumabagabag ba sa'yo? Wala po Lola. Nahiwagaan lang ako sa mga nangyayari. Una, ang dami nating pinagdaan ng paghirap. Tapos ngayon naman, eto tayo. Nakasakay sa mamahaling sasakyan at nasa Maynila na. Ganyan talagang buhay apo. Minsan ikay nasa ibaba. Mamaya lang nasa itaas ka na. Para bang gulong. Ang mahalaga, iniwan na natin sa barangay maligayang bangungot ng ating buhay. Uwi ka ng kanyang lola. Mamaya lang ay nasa SM Mega Mall, isa sa pinakamalaking branch ng SM chain of stores. Tara na po, naghintay na kasi si President, kaya kailangan na nating magmadali. Bili ni Miss Jose. Dumiretso na sila agad sa department store section ng mall. Sinamahan ni Miss Jose muna si Mara at Lola Susan para makapamili ng susuotin. Tapos ay si Jose at si Miguel naman. Miss, please take care of them. Once natapos na sila, ipaalam mo na lang sa akin. Ako nang bahalang magbayad. Utos ang sekretary sa sales clerk na nag-assist sa maglola. Hindi may pintang kaligayahan ang gumuhit sa mukha ni Mara. Sa wakas ay naglaho ng kanyang mga alalahanin sa buhay. Ilang sandali lang ay okay ng lahat. Nagbayad na si Miss Juicy at nag-aya na ito pauwi sa bahay ni President Brian. Malayo bang Forbes Park, Miss? Tanong ni Jose.
Medyo iho, mga 1 oras pa mula rito. Naiinip na kasi ako. Sabi nito na walang preno ang bunganga. Ako naman gusto kong kumain. Dagdag ni Miguel. May ref dyan sa gitna ng sasakyan, buksan nyo at may mga pagkain. Nanlaki ang mga mata ng 2 bata. Ngayon lang kasi nila narinig ang salitang ref. Ano kaya yun? Ate, alam mo ba kung anong itsura ng ref na tinutukoy ni Miss Josie? Natawa na lang si Mara sa tinura ng kapatid. Ito, Jose, isa siyang metal na kahon na nagpapalamig ng mga pagkain at inumin. Paliwanag ni Mara. Ay, ang galing naman. Wala kasi nito sa Barangay Maligaya kaya hindi ko alam. Maraming pagkain ang kinuha ng 2 at pati inumin. Halatang gutom na gutom. Ilang saglit lang ay dumating na sila sa mansyon. Pinarada ng driver ang sasakyan sa harapan upang makababa sila. Halina kayo. Kailangan nyo pa kasing maligo at magpalit bago ko kayo ipresenta kay President Bryant. Yayan Miss Jose habang pumapanik sila sa 2nd floor. Pumasok sila sa isang malaking kwarto. Naligo sila isa-isa at nagbihis. Tinulungan pa ni Miss Jose na mag-makeup si Mara at Lola Susan. Matapos na tinawagan niya ng boss. Sir, your guests have arrived. Alright, bring them to the banquet hall. Andun ang mga bisita. Papunta na rin ako doon. Utos ng kanyang amo. Noted, sir. Tara na sa hall. Doon na daw kayo magkikita ni President Bryant. Sabi nito kina Mara at Lola Susan at sa mga kapatid nito. Nagulat si Mara sa sinabi ni Miss Jose pero di niya ito pinahalata. Sumama na lang sila sa kanya. Lingid sa kaalaman nila habang sinusundo sila ni Miss Jose ay nag-utos ng investigador, si President Bryant. Inalam nito ang background ni Mara upang matiyak na siya na nga ang kanyang nawawalang pamangkin pati ng mga kapatid nito. Doon niya napagtanto na tama nga ang kutob niya. Akala ni Mara ay didiretso na sila sa hall mismo. Hindi pala, dahil meron pa daw programang gaganapin. Dito po muna kayo. Pag nag-umpisa na ang programa, saka kayo papasok sa hall. Utos ni Miss Josie. Samantala sa loob ng hall, maraming prominent guest na ang dumating. Karamihan sa mga yun ay may-ari ng malalaking businesses sa Pilipinas. Ang iba ay galing sa malalayong lugar tulad ng Cebu at Baguio City. Naroon si Mr. Rodolfo Tan, CEO ng Tan Shipping, at si Mrs. Lina Lim, na COO naman ng Zenet Technologies, isa sa pinakamalaking exporter ng computers sa bansa. Good evening, ladies and gentlemen. In a little while, we will be starting our program. Anunsyo ng MC. Please sit back comfortably and relax. Maya-maya lang ay nagsimula ng naturang programa. Isang announcement ang magaganap na ikagigimbal ng lahat. 23 years ago, President Bryant was born in this world. Nang siya 8 years old na, ipinakilala sa kanya ang tunay niyang ama. Noong unay, nagulat siya at nainis. Pero diniglaon ay natanggap na rin niya ang katotohanan na ang tunay na ama pala niya ay si Mr. George Mendoza, isang businessman na nakilala ng mama niya sa isa sa kanilang mga business seminars. Noong una inakala niya na nag-iisa lang siyang anak ni Mr. George Mendoza hanggang sa nalaman niya na may kapatid pala siyang babae na anak naman ng ama niya sa kanyang tunay na asawa. Matapos sa ilang taong paghahanap ay nalaman niya na namatay ito sa sakit na tuberculosis. Just recently he was able to find the sons and daughters of her sister. Silang panauhing pandangal ng gabing ito. Friends, distinguished guest in welcoming ang mapamangkin ni President Bryant, Miss Mara Mendoza, Jose Mendoza, Miguel Mendoza, at ang Lola Susan nila na ina naman ng tatay nilang si Mario. Anunsyo ng MC. Sinenyasan si Mara na maglakad sa gitna ng aisle patungo sa presidential table sa taas ng stage. Laking gulat ni Mara sa kanyang narinig. May tito pa pala siya at mayaman pa ito. Habang naglalakad ay pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid niya. She can't hardly believe ni sa panaginip na ganun pa lang ang kanya. Isa sa mga maimpluwensyong pamilya sa bansa. Nang marating nila ang presidential table ay ipinakilala naman ng kanyang tito Brian. And now, the president of Jetstar Enterprises, the most eligible bachelor in the country, Mr. Brian Mendoza.
Kinabahan si Mara habang papalapit ito sa stage. Hindi niya kasi alam kung paano sisimulan ang pakipag-usap sa kanyang tito. "Hello Mara, kamusta ka na pamangkin ko?" tanong ni President Brian. Nabigla si Mara, hindi niya alam ang sasagot. Hello po, okay lang po ako." Nahihiya niyang sagot. "Don't be afraid, ako ang kapatid ng Mama Victoria mo, sa labas. That's why we haven't met. Dahil sa ibang bansa ako lumaki at nag-aral." "Ganun po ba? Ngayon na wala ng mama niyo, ako na lang ang mag-aalaga sa inyong magkakapatid kasama na si Lola Susan na ina ng inyong ama." "Salamat po kung ganun. Alam ko lahat ng hirap na pinagdaanan niyo. Ang sama ng loob ko na wala ako sa tabi niyo para tulungan kayo. Ngayon na narito na kayo sa aking puderay, tatamasain niyo lahat ng dapat para sa inyo bilang mga litihimo kong pamangkin." Magpapatuloy pa sana ang usapan nila nang lumapit si Miss Jose at may ibinulong ito kay President Brian. "Tara naman pamangkin ko at Lola Susan." Isa-isa nilang pinakilala sa mga taong naroon. Nalaman ng lahat na silang kanilang pamangkin na susunod na mamamahala ng Jetstar Enterprises. Kinaumagahan ay maagang gumising si Mara dahil tulog pa ang mga kapatid at lola niya ay minabuti muna niyang lumabas ng kwarto at maglibot sa mansyon. Ang laki pala nitong bahay. Hindi ko sukat akalain na tito pala ako ng may-ari nito. Pababa na siya ng hagdanan nang mapansin siya ng Tito Brian niya na kasalukuyang kumakain ng almusal. "Mara, gising ka na pala. Come and join me." Anyaya nito. "Get her a plate and juice." Pabulong na utos niya sa kanyang katulong. "Halika dito, Iha. Kumain ka muna. Pagkatapos nating mag-almusalay, pupuntahan natin ang abogado na mag-aasikaso sa case ng itay mo." Pagbabalita ni Brian kay Mara. Ngumiti si Mara para siyang nabunutan ng tinik. Unti-unti nang lumiliwanag ang kinabukasan nilang magkakapatid. "Nalaman ko kasi sa aking investigador na nakakulong pala sa Manila City Jail sa kasong sedisyon o pagre-rebelde sa pamahalaan na ipinataw sa kanya ng gagong governor na si Alvarez." Pagkukwento nito, "Kumuha ko agad ng isang abogado na biyasa sa mga ganong kaso. We will have your itay, Mario. Ang bayaw ko. In no time." "Salamat po, Tito. Salamat po." "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Mara. Anak ka ng ate ko. At sino man na mahal niya ay mahal ko rin." Ilang saglit pa ay tapos nang kumain ng dalawa. Naligo na si Mara at naghanda na papunta sila sa abogadong binanggit ni Tito Brian niya. Soon they're on their way sa office nito. "Magandang umaga, Attorney Catherine." Bati ng Tito Brian sa abogado na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa at nakaupo sa isang uri ng upuan ngayon lang niyang nakita. "I'm sure my secretary has briefed ukol sa agenda ng meeting natin." "Opo sir, I'm sure kaya kong ipanalo ang kaso ng ama ni Mara." "Yes, Mara ang pangalan ng pamangkin ko. Napansin ko kasi sa akin pananaliksik na planted ang ebidensya laban sa itay niya. Besides, Governor Alvarez has a notorious reputation sa probinsya nila. Marami siyang nakabinbin na kaso sa human rights, something na pwede nating gamiting leverage." Paliwanag ni Attorney Catherine. "Narinig mo, Mara? Makakalaya na rin ang itay mo. Mangako, bago magpasko ay kapiling niyo na siya." Naiyak si Mara sa tinura ni Tito Brian niya. Ngayon ay magiging makabuluhan ang Pasko nilang magkakapatid. "Okay, Attorney. Just let me know about the development of this case. My secretary will take care of your acceptance fee and the rest of the payments later today." Paniniyak ni Brian. "Thank you, sir." Umalis ng magtito sa opisina. Sumunod ay nisita nila ang kanyang itay Mario sa Manila City Jail. "Hello, bayaw." Pagbati ni Brian sa asawa ng kapatid niya. Siya pong kapatid ni itay. Pagpapakilala ni Mara sa Tito Brian niya sa kanyang itay. "Alam ko na nagulat ka, bayaw, pero totoong sinasabi ng pamangkin ko. Kung ganun, ikaw yung kapatid niya na kwento niyang nasa ibang bansa." Paniniyak ni Mario. "Tama ka dyan, bayaw, at narito kami para tulungan kang makalabas sa piitan na ito." "Oo, itay, kagagaling lang namin ng abogado at natiyak niya na kapiling ka na namin bago magpasko." Pagbabalita ni Mara. Nagkwentuhan ng 3 hanggang sa natapos ng oras ng pagdalaw
Nagpaalam na si Mara sa itay niya, puno ng pag-asa na magkikita na silang muli. Governor, may dumating na subwena para sa inyo, sabi ng sekretarya niya. Kinuha ni Alvarez ang inabot na sulat. Haha, akala nila siguro ay matatakot nila ako. Sa probinsya ko, ako ang batas. Itinapon niya sa basura ng papel. Good morning, Governor Alvarez, bati ni Major Romero. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Major? Iniimbitahan ka sana namin para sa isang closed door meeting kasamang Pangulo ng Pilipinas. Ganun ba? Bakit hindi mo agad sinabi? Tugon nito. Inutusan niya agad na maganda ang mga tauhan niya at pupunta sila ngayon sa Malacanang. Pasensya na, Governor, pero isang bodyguard lang ang maaari mong dalhin. Mahigpit po na bili ng Pangulo. Sige, naiintindihan ko. Makaraan ng ilang minuto ay papunta na sila sa Maynila. Ngunit lingid sa kalaman ng Governor ay naisansya ni President Brian. Nang malapit na sila sa Maynila ay bigla na lang lumiko ang convoy sa isang daan patungo sa isang liblib na lugar. Saan tayo pupunta? Hindi itong tamang daan, sigaw ni Governor Alvarez. Ihinto mong sasakyan. Ihinto mo. Noon niya napansin na ibang lalaking kasama niya sa sasakyan. Dinispatch siya pala ng mga kunwaring sundalo, ang bodyguard niya. Saan niyo ako dadalhin? Pagwawala niya sa loob ng kotse. Maya-maya lang ay huminto na ito. Tumabas ka dyan, Governor. Wala ka na sa teritoryo mo. Sumilip muna ito sa bintana bago tuluyang bumaba na nakataas ang kamay. Ngayon kami naman mag-uutos sa iyo. Huwag niyo akong papatayin. Huwag. Pagmamakaawa nito. Hindi kami katulad mo. Nais lang namin na umamin ka sa isang kasalanan na ginawa mo. Gagawin kong lahat. Palayain niyo lang ako. Sinanyasan ng commander ang tauhan nito na dalhin si Governor Alvarez sa upuan at mesa na nasa sulok ng maliit na kwartong yon. Pinapirmahan sa kanyang isang sworn statement na inaamin niya na siyang nagpakulong kay Mario na itay ni Mara sa pamamagitan ng pagpaplanta ng mga ebidensya. Matapos nun ay pinakawalan na siya, piniringan muna at iginapos. Dinala siya sa gilid ng highway upang makahingi ng saklolo. Tapos na, attorney. Tapos ng pinapagawa mo. Nasa amin ang pirmadong sworn statement. Pagbabalita ng hired gunman. Magaling. Diniposito ko na sa bank account mo ang napagkasunduan nating halaga. Nice doing business with you, attorney, hanggang sa muli. At doon na natapos ang kanilang pag-uusap. Nang dahil sa pag-amin ni Governor Alvarez sa krimen ay hinatulan nitong mabilanggo pang habang buhay sa Manila City Jail. Ngayon ay siya naman ang humihimas ng malamig na rehas. Samantala, masayang nagdiwang ng Pasko ang mag-aama kasama si Lola Susan sa bago nilang tahanan na ipinagkaloob ni President Brian sa kanila. Ginawa rin niyang manager sa isang kumpanya niya si Mario. Si Mara naman at mga kapatid nito ay nag-aaral sa isang eksklusibong paaralan para lang sa anak ng mga mayayaman. Merry Christmas, Itay. Bati ni Mara sa Itay Mario niya. Merry Christmas, anak. O kain na muna kayo. Anyaya ni Lola Susan. Mamaya niyo nabuksan ang mga regalo niyo. Isang malaking handaan ang nakahain sa mesa. Ngayon ay may mga katulog na sila. Hindi katulad dati na sila lang ang gumagawa ng gawaing bahay. Sana'y nandito si Inay para makita niya kaano tayo kasaya. Wika ni Mara. Masaya na sa langit ang inay mo. Sigurado ako. Nakamasid siya ngayon sa atin mula doon. Paniniyak ng itay niya. Inay, nasan ka man? Maligayang Pasko din sa'yo. Kapiling na namin si Itay. Pagbabalita ni Mara habang nakatingala ito sa langit. Mahal, magpahinga ka na dyan. Ako nang bahala sa mga anak natin. Hayaan mo, palalaking ko sila ng mabuti. Pangako ng Itay Mario niya. Sa tuwa ay niyakap ni Mara at mga kapatid nito ng mahigpit ang kanilang itay. Sa isang sulok ay naiyak na nakamasid sa kanila si Lola Susan nila. Berting, masaya ng ating mga apo. Sa wakas ay nagbunga na rin ang ating paghihirap. Bulong nito sa asawa. Sana'y okay ka na rin dyan sa langit.
Hanggang sa muli nating pagkikita, asawa ko. Ang Pasko na yun ang pinakamasaya na naranasan ni Mara sa buhay niya. Lahat ng kanyang alalahanin ay nawalang parang bula. Patunay lamang na sino mang nanalig sa Diyos ay pinagpapala. Ilang taon nang lumipas ay CEO na si Mara ng sarili niyang kumpanya. Matanda na kasi ang kanyang Tito Brian, kaya siya nang humalili rito. She is now at the helm of the Jetstar Enterprises and one of the most respected CEO in the country and the whole of Asia. Ito ay dahil sa kanyang angking talino at iba yung pagmamalasakit sa kapwa. Samantalang kanyang itay Mario ay nagretiro na. Ang kanyang kapatid na si Jose at Miguel ay tapos na rin sa kanilang kurso at si Lola Susan ay matagal nang nagpaalam. Kasama niya na si Lolo Berting sa langit. Ngayong buwan lang ay natanggap niyang award na Most Respected CEO of Asia. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.